sa inyo. Guys, medyo hindi na naulan. Kanina maga po nagambon-ambon lang. Ambon-ambon. Sa taas may nakasurvive sa bagyo. Bago dumating yung bagyo, aring bagong dating na punlang kamatis na itanim na. Kaya nakarecover na rin medyo ang kamatis na ating dumating. Kung makikita nyo mga guys, yung ano mga guys, labas na. Yung mga mayang buwigan niya, labas na. Ibig sabihin ng paglabas ng mga guys ay malapit na yung magbulaklak. Isang spray pa po, labas na ang bulaklak. Ano nga po, kita nyo po sa video natin. Yan po yung ano niya. Yan po yung tuba niya. Labas na po. Ayun. Tsaka malalaki na po siyang mga punla naming kamatis na itanim na. Yun nga po. Naka-recover na po ang ating mga punlang pananim. Malulusog na po ang ating mga pananim punla. Matataas na rin po. Ayun. Yan, dito na naman ako ang ginagawa ko. Nakikita nyo po yan. Yang daan na yan. Kapag hindi po natin yung inaraduhan, na-stuck po yung tubig niya dyan. Kaya kailangan po natin araduhan. Yan. Kasama ko na rin po ang aking kaibigan. Saglit na lang ito, matatapos na. Ito naman yung kabila. Medyo napalalim yung tudling niya, kaya gigitna na lang natin siya ng padaan ng araro. Kita nyo ito mga guys, itong sili. Matataas na mga guys yung mga sili natin. Yan. Tataas na po yung mga sili natin, at saka po may mga bunga na po yan. Mga sili natin na yan. Marami na rin po siyang bunga. Pakita ko po sa inyo yung bunga mga guys. Ito po yung bunga niya mga guys. Ayan. Ito mga guys, wala pa po itong halang. Pero pag ito naman po titingnan nyo, ayan guys, ito, mahalang na po yan. Kasi tigas na po yan. Ihintay na lang natin yung pag hinog nya. Hindi rin po para bastang magtanim pala ng sili mga guys. Maraming produktong kailangan para gumanda yung tanim mo. Maraming abono at saka may pambulati. Pag hindi po natin lalasunin yung lupa, hindi po natin mapapaganda ang ating tanim. Kailangan po nilalason din po yung lupa para mamatay yung bulate. Kasi sisirain po yung yung ugat ng bulate. Kinakain po yan. Minsan mga kuwitib ang kumakain. Kaya meron po yan.
Malaking gastos na po ng amo namin dito mga guys. Malapad po hektarya ito, kulang-kulang po ito ay nasa 10 hektarya mga guys. Bali apat na lagay po siya. May para-parasila din po tinatawag yung hinahati. Hindi po pwede nating diretsong tudling yung na walang daan. Kailangan din po natin yung may hati, gawa ng malayo po, mapapagod po ang mga tao. Kailangan din po ay may hati dyan. Kung ano nyo naman guys, sa mga ganitong pataba, simple lang ang mga ginagamit dito guys. Ipot lang pong ginagamit dito. May halong abono, lupos. Alam niyo naman po siguro yung lupos na nilalagay sa hinahalo sa pandilig. Pwede rin po yung lupos sa pandilig laang. Pwedeng lupos at abono na may ipot. Yan po, malapit na po yan mahalawan din. Malapit na po yan magkahinog. Yan yung sumunod na video na natin, yung sinundan ito, yung malalaki na bunga ng kamatis. Malapit na po yun, mga linggo na lang po ang binibilang, no, at makakahalaw na po tayo, makakaputi na. Ayun. Yan po ay matagal pa po yan. Kamatis na yan. Dati pong malawak yan, ay yung kabila na yon ay hindi na po kinuha. Yun. Gawa ng nangangamatay po ang sili. Ang ampalaya po maganda ron, pero ang sili, nangangamatay po ang sili doon. May stock po kasi ng tubig doon. Hindi po tayo basta-bastang magtanim sa mga barabakirid ng mga halaman. Yung mga gulay natin, kailangan sa patag tayo nagtatanim para actually na hindi siya maanuhan ng tubig, hindi siya ma-i-stackan ng tubig, mabababad yung kanilang puno. Kasi po pag nababad yung kanilang puno, matutuba po yun. Ibig sabihin ng matutuba po, matutuyo, yung maluluyos yun. Dumating po ng pag naluyos yun, mamamatay yan po yun. Ang dami pong bulaklak ng ating sili. Bunga pa po ang susunod dyan. Yun. Hanggang dito na lang po ang aking videong ito. Sana mapanood nyo at matutunan nyo yung mga sinabi ko sa mga paghahalaman, pagkukulay. Yun.